matatapos na po yung isang taong ban eh. Di po ba? Nung mga panahon naman po na yun, wala silang naibdepensa doon sa impeachment ni Sara Duterte. Ang ginawa lang po nila ay iba yung idinahilan nila kaya hindi po natuloy yung impeachment ng Vice Presidente. Hindi yung tipo bang, okay, naipaliwanag ng Vice Presidente. No? Naipaliwanag ng Vice Presidente kung saan talaga napunta yung pera o yung confidential funds. Hindi ho ganon. Teknikalidad po sila dumali, mga bossing. Sabi ni Miel Rodrigo, no, bye na guys, pasok na sa work ang alipin ng salapi. Nakakahiya naman kasi sa mga korap sa gobyerno. Kala ko sasabihin mo na nakakahiya naman kasi kung wala akong itapantataks at ipampapasahod kay Bato de la Rosa. Oo nga naman. Diba? O pakinggan nun natin mga bossing, bagong impeachment sa Vice Presidente. Sara, may mga naririnig ka na rin ba, Attorney Dino? Ay, February 2026. Yan. February 2026, next year ho mga bossing ha. Bakit? Di ba mga ganyang panahon din po ipinasa yung impeachment ni Vice Presidente. Sabi ni Dian Asuncion, magrarally na naman ng INC niyan pag matuloy ang impeachment ni Sara. Baka. No, ano naman sila, maka Duterte naman talaga sila eh. Meron na namang maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. May mga naririnig ka na rin ba, Attorney Dino? Oo naman. Nakita ko na nga yung mga ibang draft di ba? Opo. Ayan na. At eto, tingin ko ho, mga bossing hindi na ho magiging madali. No? Hindi na ho magiging madali, mga boss Chipamo, sir, doon sa kampo ni Vice Presidente. Ito hong susunod na impeachment. Kasi ho, magiging pulido na ho yan. Hindi na nila hahayaan na mabutasan na naman ho sila. Diba? Talagang pipinisin ho nila yan. Dapat lang para makulong si Sara, pusit. No? Total, sawa na. Sawa na yan sa pananapak. Okay. May draft ilang draft yan? Draft yan. Marami naman nagda-draft, no, at papalakasin pa. Pero malakas na yung yung impeachment complaints eh. Nakikita ko dati kung sino yung mga magpa-file. Sana lang di tayo maunahan ng frivolous filing, no, na malamang gagawin din nila yan, no. Oo. Kasi meron mga nagsasabi, nako, total yan ang ginawa nila, total yan yung naging dahilan nila, yung doble-doble, yung pagpa-file ng impeachment. Baka daw po kasi gawin ng mga DDS mag-file ng impeachment para dumoble, para yun na naman ang gawin nila, no? Na dahilan. Yan, doble-doble na naman ang nag-file ng impeachment. Sana daw wag ganon. Mark Pakibati, ang anak ko, birthday niya kahapon, si Hiyori Kawashima. Happy birthday, Hiyori Kawashima, sabi ng mama mo at mula sa Mark Ramos channel. Tuloy. But at any rate, tama lang, no, na panagutin, hindi lamang yung sa flood control, pero lahat ng korap. At ang korupsyon, kasama dyan, yung mga accusations ng korupsyon kay Sara Duterte, ng confidential funds, na chinichira niya yung pera ng bayan. Kasama dyan yung... Chinichira yung pera ng bayan. Biruin mo naman, Mary Grace Piatos. Puro nga naman chichirya yung mga ginamit na pangalan. Halata pong inuogag lang po yung mga Pilipino no? Misbehavior niya in office na gusto na sinabi niya, nag-contract na siya ng assassin para patayin ng presidente, ang vice president, ang speaker of the house, no? Yun pong tatlo, mga boss Chipamo, sir, na inihain para sa kanyang impeachment, no? Yun lang pong pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at ng House Speaker Ang hirap na pong ipaliwanag yun Kaya pansin nyo sa kanila mga kababayan, kahit isa man lang na hearing ayaw nilang palagpasin. Kahit nakaperasong hearing lang po, ayaw nilang makita ng taong bayan. Kahit na isang ebidensya lang, ayaw nilang lumapag. Kapag ka nakita po ng taong bayan, mahirapan na po silang idepensa. Diba? Kaya kung ano-ano na po ang ginawa nila mga bossing. At dun din po nawala yung paghanga natin, lalong-lalo na kay Chis Escudero. Biruin mo, Pebrero pa ho, mga kababayan.
Pebrero isinabmit yung impeachment. Tapos, ano sabi ni Cheese? Hintay tayo ng mga ilang buwan. No? Pagkabalik o pagka-reset ng Senado. Ganun daw ho, mga bossing. Bumalik na ang Senado. Humingi na naman ng 1 linggo. Kasi daw hindi pa nila kabisado o hindi pa nila alam kung ano gagawin. Pagkatapos ng 1 linggo, remand naman daw ho. Ibalik na lang daw sa Kongreso. Nung ibinalik sa Kongreso, ibinalik sa Senado, archive naman. Diyo ba? Nakita nyo yung dinribble-dribble nila para lang tumagal ng tumagal at mawalan ng saysay yung impeachment na yun. Oh. Pero, nagsalita ang mamamayang Pilipino. Malalaking eskwelahan po ang tumutol doon sa mga pinaggagawa nila. Nakita na halata po yun, mga bossing. Kaya naman po nagsalita sila. Kailangan galangin ang konstitusyon ng Pilipinas. Pero yung mga senador ho natin, mga bossing, yung nag-iisa na word na forthwith, binaliwala nila, mga kababayan. Sabi ni Eseng Mariano, ginagawang gatasan lang ni Inday Sayad ang OBP budget. Kasama dyan yung supposedly 2 billion pesos na pera nila na dumaan, na pera doon sa kanilang joint bank account ng mag-ama, no, na Isa pa yun. Tagal nang hinihiling ni Senador Trillanes yun, pirmahan yung waiver, ipakita. Kapag ka naipakita nila na walang mga pumapasok ng mga illegal na pera doon, di malamang ho hanggang ngayon hindi natin pinapaniwalaan si Trillanes. Malamang ho hanggang ngayon tae ang itsura ni Trillanes pati ho sa atin, di ba? Pero takot na takot ho sila, mga bossing. Takot na ipakita yung mga bank accounts. At existing ho yan, mga kababayan. Existing po yan. Paano nalaman? Yung si Ellen Tordesillas, yung manunulat sa dyaryo. Nung una, yung kainitan mga bossing, dati pa siguro mga kaumpisahan yan ni Trillanes at ni Duterte, 2017, something like that. Nilagyan nila, sinubukan nilang lagyan, deposituhan ng pera na 500, yung ano na yun, yung account na yun. Pumasok ko. Ibig sabihin, meron talagang bank account. Kasi mga kababayan, kapag wala at hindi existing yan, hindi tatanggapin ng teller yan Sasabihin, ma'am, wala po, mali po. O sir, mali po. Yung bank account na isinulat nyo dito. Hindi nila tatanggapin yan, mga bossing. Pero pumasok. Tapos ito lang mga kababayan, mga ilang buwan lang sinubukan ulit ni Ellen Tordesillas, no? Naglagay ng 100 piso doon sa bank account o joint account ni Inday Sara Duterte at ng dating Pangulo. Pumasok pa din. Ibig sabihin, gumagana pa din, mga bossing. Mano ba naman? Buksan nyo yan. Ipakita sa mamamayang Pilipino na wala talagang mga labas-masok na bilyong-bilyong pera galing sa illegal. At least, baka ikapanalo pa ho ni Inday Sara Duterte yon. Pati po yung impeachment, kung itinuloy ho nila yan, mga bossing, at naidepensa nila ng maayos yung kanilang sarili, baka yan pa po ang dahilan ng pagkapanalo ni Sara Duterte sa 2028. Kasi pag nakita natin, oo nga tama yung sinasabi ng kampo ni Sara. Naku, iboboto ko to sa susunod na eleksyon. Pero ang tingin ko na magiging dahilan ng pagkatalo ng Vice Presidente, mga kababayan, ay etong pagtanggi nila sa lahat. Pagtanggi doon sa confidential funds na ipaliwanag, pagtanggi dyan sa mga bank accounts, pagtanggi ni Pulong na ipakita yung likod niya, kung may tato o hindi. Lahat po yan, mga kababayan. Sama-sama po yan, no? Kahit sa report ng Anti-Money Laundering Council, kasama na rin dyan yung nilaro nila raw supposedly yung procurement sa Department of Education para doon sa mga laptops ng mga bata. Isa pa din yun. Aray ko po. Dami, Sabi ni Romualdo Anastasio, palit sampal na nga ni Digong kay Trillanes para po totoo, di ba? Okay lang, walang problema. Sige. Basta kapag pirma agad ng waiver. Pero wala din, Binantaan pa, Binantaan pa ng kampo ng dating Pangulong Duterte, si Trillanes, kakasuhan.
Pero inaantay ko ho yung kaso, wala naman pong kinaso. Delicate ho kasi sila kapag ka natuloy yung kaso na yon, mga boss. So ang sasabihin ng korte, o sige, ang kinakaso nyo kay Trillanes, libel, libelo, paninirang puri. Ngayon, para mapatunayan natin na si Trillanes ay sinisiraan lang kayo, buksan natin yung bank account. Ipakita ninyo sa amin yung bank account na wala talagang pumapasok na kaperahan na galing sa illegal dyan sa bank accounts na yan. Ayaw nga nila mabuksan. Kaya hanggang ngayon ho, mga bossing, wala silang kinaso kay dating Senador Trillanes. 'Di ba? No? So, Kasi mabubuksan yung ayaw nilang mabuksan. grabe itong mga akusasyon na to, kailangang harapin, lalong-lalo na mukhang ang dami na namang flinag ng COA dito sa Office of the Vice President. Uy, oo, may bago. May bago ho, mga bossing, na pinlag ang COA. Mamaya pakita natin, ha? Liquidation at this point in time, no, pati yung mga CCTV raw na 200+ thousand isa ay Oo, meron. Oo, mga kababayan, pati po yung laptop 300. Magkano? 300,000 daw ang kada isa. don't know how accurate that is, no? Pero ito ba, akusasyon na to, seryoso. At kung seryoso tayo na ayaw natin ng corrupt regardless, no? Wag nila sasabihin na, bilyon-bilyon yung kabila. Sino ba nagsasabing wag tugisin yung mga nagnakaw doon sa infrastructure project? Tugisin yun, pero tugisin rin yung nagchichirya ng pera ng bayan, yung supposedly gumagamit ng 125 million in 11 days. Kasama yun. Kasi ang sinasabi ng mga DDS, kumbaga, iniiwas nila lagi ang vice-presidente. Yung tipo bang parang iisa lang ang function ng ating gobyerno, kailangan isa lang ang fokusan, ang dami pong sangay ng gobyerno, mga kababayan. Diba? Kaya pwedeng sabay-sabayin po yan. Corruption, di ba? Ang dami na napagawa sa puso nila na classroom, napagaling na mga tao sa ospital at mga napadalang mga gamot, no? Ang dami na pwedeng magawa ng mga perang yun na kung pinapabayaan natin just because idolo natin yung tao, mali naman yata yun, no? So kung totoong anti-corruption tayo, from all kinds of corruption must be yung mga DDS na yan, ang gusto lang nila ay kumbaga laging magaling si Vice Presidente o laging magaling para sa kanila